Hindi ba kailangan mo ng pera? Seryoso na tanong ng kaibigan ni Ara na si Jai. Oo, pero naiiling na binaba ni Ara ang dulo ng suot niyang skirt na sobrang ikli. Hindi ko yata kaya na gawin ito. Napairap sa kanya si Jai. Ano ba, Ara? Gumising ka nga. Sa ganitong panahon ng taghirap, hindi na uso ang magpakadalagang Pilipina. Kung gusto mong kumita ng malaking pera, tibayan mong sikmura mo. Sa ganitong paraan ka lang makakakita ng malaking pera. At higit pa roon, maaring isang gabi mo lang kikitain ng pera na maaari mong sahurin sa loob ng 2 buwan. Yun nga lang ay kung makaka-jackpot ka ng isang mayaman at malaking magbayad. Nagbuntong hininga ng malalim si Ara. Tiningnan niya rin ang sarili niyang refleksyon sa salamin na nasa kanyang harapan. Di niya alam kung masisikmura niya ba ang ganitong trabaho. Kayanin mo, Ara. Kayanin mo para sa ama mong may sakit, sabi sa kanya ni Jai. Birihen pa si Ara San Diego. Sa edad niyang 23 ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Sumumpa rin siya sa kanyang sarili na ibibigay niya lang ang sarili niya sa lalaking makakasama niya habang buhay. Sa lalaki na siyang pakakasalan niya rin. Ngunit sa hirap ng buhay, kailangan niyang ibenta ang sariling dangal para sa katiting na salapi. May malubhang sakit ang kanyang ama at kasalukuyang nakakonfine sa isang ospital. Malaki na ang bill na kailangan niyang bayaran at hindi na rin sapat ang sinasahod niya sa trabaho niya bilang isang waitress sa isang resto bar. Kung kaya naman, kahit ayaw niya sa ganitong gawain, ay wala siyang choice kundi ang pasukin ang ganitong trabaho. Dito lang kasi siya kikita ng malaking halaga. Be quiet! I hate loud ones. Pagalit na sinabi ng lalaki na humahalik sa leeg ni Ara pababa sa dibdib niya. You're going to be mine tonight. I will take you however I want. But don't be loud, as it irritates me. Ilang taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip niya ang lahat na parabang kahapon lang nangyari. Tandang-tanda niya kung anong pandidiri ang nadama ni Ara noong isinuko niya ang kanyang pagkababae sa isang estranghero. At kung gaano kasakit ang nadama niya noong nakapag-ipon na siya ng sapat na pera, mabayaran ang hospital bill ng ama pero saka naman sumuko ang ama niya at tuluyan na siya nitong iniwan. Mama, bakit po ikaw umiiyak? Inosente na tanong sa kay Ara ng 6 na taong gulang niyang anak na si Jay nang makita siya nitong umiiyak sa isang tabi. Ha? Mabilis na tinuyo ni Ara ang luha sa kanyang mga mata. Hindi anak, hindi umiiyak ang mama. Napuwing lang ako. Lumapit palalo sa kanya si Jay. Ang maliit nitong mga kamay ay inabot ang kanyang muka saka tinitigan din ang mukha niya ng mabuti. Napuwing ka lang po, mama. Pero bakit po ang daming luha sa mga mata mo po, mama? Ayos lang ang mama, anak. Napuwing lang talaga ako. Gusto niyo po ba, mama? Hipan ko po ang mata mo para mawala na pong puwing ninyo. Nakangiti na tumango siya. Oo naman. Pwede mo bang gawin yon para kay mama? Opo, mama. Akin na po at hipan ko pong mata niyo. Nilapit ni Jay ang mukha sa kanya sa hinipan nito ang mata niya. Nang matapos ay naglambing ulit ito sa kanya. 6 na taong gulang pa lang si Jay. Kaka 6 years old lang nito last month. Malambing at matalino na bata si Jay. Kapag alam ng kanyang anak na may hindi siya magandang nararamdaman o kaya naman ay nalulungkot siya, parating nasa tabi niya lang ang kanyang anak para pasiyahin siya. Mama, huwag ka na pong malungkot. Okay lang naman po sa akin kahit po wala tayong ulam ngayon. Sabi ni Jay habang kumakain silang mag-ina. Kanin na may konting asin lang ang pinagsasaluhan nilang mag-ina ngayon. Wala na kasi siyang pera para makabili ng ulam nila. Pasensya ka na, anak ah. Hayaan mo, pag nakahanap na si mama ng trabaho,
Bibili tayo ng masarap na ulam. Nanginginig na ang boses ni Ara habang sinasabi niya yon at ginagawa niya rin ang lahat para pigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mata dahil ayaw niya na makita na naman ng anak niya ang kanyang pag-iyak. Excited na po ako, Mama. Pero sa ngayon po, ay masaya na po ako sa kanin at asin. Sa murang edad ay nauunawaan na ni Jay kung anong klase ng buhay ang meron sila. Kaya hindi tulad ng ibang mga bata, hindi ito mahilig magpabili ng kung ano-ano. Masaya na ito sa kung ano ang maibibigay niya. Pagkatapos natin kumain, maligo at matulog ka na ha? Maaga pa kasi kitang iiwan kay Tita Nelda bukas. Mangangahoy pa kasi ang mama para may maipambili tayo ng bigas. Sabi ni Ara sa anak. Okay po, Mama. Ang bulol na sagot naman ni Jay. At katulad nga ng sinabi ni Ara, matapos nilang kumain ay pinaliguan niya na agad ang anak at pinatulog na ito para hindi ito makulangan ng tulog bukas dahil maaga pa silang gigising. Nakaupo lamang si Ara sa maliit nilang higaan sa tabi ng natutulog na anak. Pinapaypayan niya ito dahil maalinsangan. Sa maliit na meseta na gawa sa kawayan ay nakapatong ang may sindi na gasira. Naputulan na kasi sila ng kuryente. Mahigit 2 linggo na dahil hindi siya nakapagbayad ng bill kaya nagtsatsaga siya na paypayan ng anak para makatulog pa rin ito ng maayos lalo na ngayon sa mainit na panahon. Tinitigan ni Ara ng mabuti ang mukha ng natutulog na anak. Inabot ng isa niyang kamay ang mamula-mula nitong pisngi, saka masuyo niya yung hinaplos. Pasensya ka na anak ha, hindi ko magawang iparana sa iyong magandang buhay. Patawarin mo ko kung mahirap lang ang mama kaya pati ikaw ay nahihirapan na rin. Hayaan mo, pag may nahanap ng trabaho mama, babawi ako sa'yo. Promise yan sa'yo ni mama. Bago siya yumuko at humalik sa noo ng anak. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak, hindi mapigilan ni Ara ang luha na kusang tumulo mula sa kanyang mga mata. Napakasaya niya na lumaki ng maayos ang kanyang anak. Maligaya siya na lumaki itong mabait at napakamasunurin. 1 linggo lang mula nung mamatay ang kanyang ama, nalaman ni Ara na nagdadalang tao siya. Ang ama ni Jay ang pinakauna niyang naging customer noong pumayag siya na maging isang bayaran na babae. Sa totoo lang, noong mamatay ang kanyang ama, pakiramdam ni Ara ay nawalan na rin ng saysay ang buhay niya. Nawalan siya ng gana na mabuhay dahil ang nag-iisang tao sa buhay niya ay nawala na rin sa kanya. Aaminin ni Ara. Minsan ding sumagi sa isipan niya noon na magpakamatay na lang dahil pagod na siya sa paghihirap na binabato sa kanya ng mundo. Ayaw niya rin na maging may isa. Subalit, noong nalaman niya na siya pala ay nagdadalang tao, pakiramdam ni Ara ay nagkaroon ulit siya ng panibagong purpose sa mundo. Nagkaroon siya ng panibagong rason para mabuhay. Hindi na siya maging mag-isa dahil may anak na siya na makakasama niya at kailangan niyang buhayin. Hindi siya pwedeng sumuko dahil magkakaanak na siya at magpahanggang ngayon, ayun pa rin ang pinaniniwalaan ni Ara. Hindi niya maaring sukuan ang hamon ng mundo dahil meron siyang sobrang bata pa na anak na umaasa sa kanya at hindi niya pwedeng maiwan mag-isa. Ay naku Ara! Bakit kasi hindi ka nalang pumayag na asawahin kita, ha? Sandaling tiningnan ni Ara ang binatang si Arthur na isang magsasaka at matagal nang may gusto sa kanya habang abala siya sa pagtali sa mga kahoy na gagawin niyang uling para mabenta at may maibili siya ng bigas. Alam mo naman na wala sa plano kong mag-asawa, hindi ba? Napailing sa kanya si Arthur. Kung pumayag ka lang sana na maging asawa kita, hindi mo na kailangan na mag-uling para may makain kayo ng anak mo. Ako nang bahala sa inyong dalawa. Malaki naman ang lupain ng pag-aari ko, kaya mabubuhay ko kayong mag-ina ng maayos. Tsaka, alam mo naman na tanggap pa rin kita kahit na may anak ka na.
Kahit nga ang anak mo ay tanggap na tanggap ko rin at nakaanda ako na magpakaama para sa kanya. Sumagot si Ara. Ay nako Arthur, tigilan mo na ako dahil wala talaga sa isip kong pag-asawa. May anak na ako at kontento na ako sa kanya. Hindi ko na kailangang magdagdag ng makakasama naming mag-ina. Kaya ang mabuti pa, simulan mo nang humanap ng ibang babae na magagawa na suklian ng pagmamahal mo. Maganda si Ara. Kung tutuusin ay hindi halata sa kanya na meron na siyang anak. Para siyang isang artista na nagmula sa mayaman na pamilya dahil sa ganda na meron siya na may hahalintulad sa ganda ng isang anghel. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit marami ang nagkakagusto sa kanya at kung bakit marami ang katulad ni Arthur na gusto siya na maging asawa pero sadyang wala lang talaga siyang panahon para sa mga ganoong bagay. Hindi rin kasi sumagi sa isip ni Ara na mag-asawa. Katulad ng sabi niya kay Arthur kanina, kontento na siya sa kanyang anak. Kaya di na nila kailangan ng makakasama sa buhay. Kaya wala siyang pakialam kung kailangan niya na magkandakuba sa pagtatrabaho pero hindi siya papasok sa mundo ng pag-aasawa. Wala na kasi akong pera. Alam mo naman, malapit na rin mag-aral ang anak ko. Kaya baka naman may alam kang mapapasukan ko. Pakiusap ni Ara sa kaibigan niyang si Agua. Meron naman sana. Kaso, sino naman na mag-aalaga sa anak mo kung papasok sa trabaho na yun? Stay in kasi nga hanap nila. Ayaw din nila nang may kasamang iba, lalo ng bata. Sagot ni Agua. Tiningnan ni Ara ang anak na naglalaro habang nakaupo sa gilid. Kung may kamag-anak ka na pwedeng pag-iwanan sa anak mo, baka naman pwede mo silang pakiusapan na sila munang mag-alaga sa kanya. Wala kasi kaming mga kamag-anak dito. Taga-malayo sila. Kaya wala akong ibang pwedeng pag-iwanan sa kanya. Paliwanag ni Ara kaya napabuntong hininga ng malalim si Agua at sinabi na wala itong ibang trabaho na mairerekomenda sa kanya. Bakit kasi hindi mo nalang hanapin ang ama niya? Sa itsura ng anak mo, mukhang may lahing nakabuntis sa'yo. Baka mayaman, hindi mo na kailangang maghanap buhay para sa inyong dalawa. Ang mabuti pa ay aalis na lang ako. Pasensya ka na sa abala, Mare ha. Aalis na kami ng anak ko. Paalam niya at hindi na hinintay ang sagot ng kaibigan. Tumalikod na siya at tinawag ang anak na agad din naman na tumayo at lumapit sa kanya. Ayaw na ayaw din ni Ara na pinag-uusapan ang tungkol sa ama ng anak niya. Sa tuwing na-open kasi ang topic na yon, ay nagpa-flashback din sa kanya kung ano ang nangyari noon at ang bagay na yon ang pinakaayaw ni Ara na maalala. Kaya nga pilit na pinapaniwala niya ang kanyang sarili na ang anak niyang si Jay ay bunga ng pagmamahal at hindi dahil sa gabi na yon. Ara? Ara? Nasa loob ka ba? Buksan mo tong pinto. May maganda akong balita para sa'yo. Jay, narinig mo bang tita? Pakibuksan mo naman tong pinto oh. Paggabi na nun at katatapos lang ni Ara na maligo nang dumating sa bahay ang kaibigan niyang si Agua na animoy hinahabol ng mga lobo sa sobrang kakamadali kaya pati siya ay nagmamadali na rin na lumapit sa pinto at binuksan ng malaki. Agua? Bakit? Anong nangyari? Alalang-alala niya na tanong sa kaibigan. Ara! Tumuli ito at tumalon-talon. May good news ako! Ha? Ano yun? May trabaho na ako para sa'yo! Kaya maging si Ara ay napalundag sa saya. Talaga? Anong trabaho? Kailan ako pwedeng magsimula? Katulong! At ito pa, pwede mo raw na isama sa trabaho mong anak mo. Kahit stay in ka ron. Kaya hindi mo na kailangang unang mag-alala kung saan mo siya iiwan. Dahil hindi na rin mapapalayo sa'yo si Jay. Paliwanag ni Agua. Actually, para sa akin talagang offer na yan. But since super busy ako sa pag-a-apply ko papuntang Japan, ibibigay ko na sa'yo dahil alam kong higit mong kailangan yan para sa inyo ng inaanak ko. Niyakap ni Ara ng mahigpit ang kaibigan at paulit-ulit siyang nagpasalamat dito sa kabaitan nito sa kanilang mag-ina. Sa sobrang saya at pasasalamat niya ay hindi na rin niya napigilan ang buhos na mga luha niya.
At hindi na nga pinalampas ni Ara ang opportunity na yon para makapagtrabaho at kahit paano ay mabigyan niya ng maayos na buhay ang anak. Kinabukasan, kasama ang anak na si Jay, ay nagtungo sila sa address ng bahay na kailangan niyang pagsilbihan. Wow! Ang laki-laki naman po ng bahay na to, Mama! Manghang sabi ni Jay na nakatingin sa malaki at napakagandang mansyon na nasa harap nila habang nakatayo sila sa tapat ng malaking gate. Mama, totoo po ba na ang mga tao po na nakatira sa ganyang bahay ay mga prinsipe po, Mama? Bulol na si Jay sa sobrang pagkamangha sa nakita. Hindi natin sigurado, anak, pero malay natin, isang prinsipe talagang nakatira sa malaking mansyon na yan. Sagot ni Ara sa anak bago niya muling pinindot ang doorbell at ilang segundo pa na naghintay sa labas. Matapos ang mahabang sandali, bumukas na ang maliit na gate at tumambad sa kanila ang isang napakagwapong lalaki na walang suot na damit pang itaas at basang-basa pa ang buhok. Ang butil ng tubig ay pumatak mula sa buhok nito na dumausdos pababa sa matipuno nitong dibdib, pababa sa kumikinang nitong abs. Who are you? At kung may isang bagay ang pinaka nagpabigla kay Ara, hindi yon dahil sa itsura ng lalaki na kaharap, kundi kung sino ito. Dahil ang lalaki na kaharap ay walang iba kundi ang ama ng kanyang nag-iisang anak. Kahit mahabang panahon na ang nagdaan, ay hinding-hindi niya pa rin nakakalimutan ang itsura ng lalaki. Maging ang malalim nitong boses ay hindi niya rin makalimutan, kaya hindi siya pwedeng magkamali. Sigurado si Ara na ang lalaki na ito ay walang iba kundi ang ama ng anak niya. Magandang araw po, mister. Nandito po kami ng mama ko para po magtrabaho. Bulol-bulol na nagsalita si Jay na nasa kanyang tabi kung kaya ay bumaba rin ang tingin ng lalaki sa bata. Nakakunot ang noo ng lalaki. Trabaho? Opo, sir. Nauutal na sumagot si Ara. Ang trabaho po na pagiging isang kasambahay. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan siya nito. Kapag kuwan ay sinabihan sila na pumasok na sa loob ng gate ng mansyon nito. Parehong hindi mapigil ng mag-ina ang sobrang pagkamangha habang naglalakad sila papasok sa mansyon. Ang ganda-ganda naman po dito, Mama. Manghang papuri ni Jay. Para po tayong nasa isang palabas. Nakasunod lang sila sa lalaki na hindi nagsasalita hanggang sa nasa tapat na sila ng pinto ng mansyon. Bago pumasok sa loob ng mansyon, ay hinubad muna ng mag-ina ang suot nila ng mga sapatos kung kaya ay takang-taka na nakatingin sa kanila ngayon ang lalaki. Nagtanong ang lalaki, "Anong ginagawa ninyo?" Hinubad po namin ang mga sapatos namin, sir. Sagot ni Ara. "No need." Sagot nito. Pero hindi po ba nakakahiya yun? Masyado pong malinis ang loob ng bahay niyo habang ang aming mga paa ay puno ng dumi at natuyong putik. Galing pa po kasi kami sa bukid kanina. "You'll be the one who cleans the house from now on, so that's okay." Sagot ng lalaki. Kaya sa huli, mas pinili pa rin ng mag-ina na iwan ang sapatos nila sa labas bago sumunod sa lalaki tungo sa living room. "Have a seat," sabi habang iminuwestra ang kamay sa mahabang sofa. Sumunod silang mag-ina at magkatabi na naupo habang ang lalaki ay sa pang-isahang sofa naupo. "Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang in-interview ng sekretary ko noon para maging katulong dito sa mansyon. Am I right?" Ang kaibigan ko po yun, sir. Ibibigay niya lang po sa akin ang trabaho na to dahil busy na po siya sa pag-a-apply papuntang abroad. Sobrang kabado na paliwanag ni Ara. "I see. Then what's your name?" Ara Santiago po, sir. Tumango ang lalaki at tiningnan ng anak niya. "That child, who is he?" Anak ko po siya, sir. Siya si Jay. "Jay.
Ilang segundo na tinitigan ng lalaki si Jay na para bang kinikilala nito yon. Magkatitigan lamang ang mag-ama kahit si Jay ay tila hindi rin makagalaw sa kinaupuan. Paglipas ng ilang sandali, ibinalik ng lalaki ang tingin sa kanya. Ay Marco Rivas, kung gusto mo talaga magtrabaho dito, maaari ka na bang magsimula ngayong araw? Umalis na kasi ang kasambay ko kaya kailangan ko na agad ng kapalit niya. Oo naman po, sir. Pwedeng-pwede na po ako magsimula ngayong araw. Masaya na sagot ni Ara. Pero ayos lang po ba talaga na kasama kong anak ko rito? Yeah, the house is huge. Hindi naman siya magiging abala para sa akin dahil batid ko na kahit nandito siya nakatira ay bihira pa rin kaming magkikita. Sagot ni Marco. I'll give you enough time para makuha mga gamit na kailangan mo sa inyo. Then after that, you're only allowed to leave this house when it's your day off. Anyway, nag-aaral na ba ang anak mo? Umiling si Ara. Hindi pa po, sir. Pero sa sunod na taon ay pag-aaralin ko na siya. How old is he? 6 years old po. Nasa tamang edad na siya para mag-aral. Bakit hindi pa rin siya nag-aaral? Wala pa po kasi akong sapat na pera, sir. Saka, wala pa rin pong magbabantay sa kanya kung mag-aaral na siya habang nagtatrabaho ako. 2 lang po kasi kami na magkasama sa buhay. Paliwanag niya na ikinatango naman ni Marco. I see. The next year, kung kaya mo magstay dito, you can send him to my school. May-ari ako ng paaralan at pwede siya mag-aral doon. Sabi ni Marco na nagdulot ng ngiti sa labi ni Jay. Anyway, pwede mo nang makuha mga gamit mo sa inyo para makapagsimula ka na sa trabaho. Make sure na before evening, nakauwi na kayo so you can cook dinner for me. Kapag nakabalik ka na, I'll give you the contract and a copy of my rules while you're working for me. Ibigay mo rin sa akin ang resume mo and other data so I can check on it later. Pagkasabi nito noon ay tumayo na ito at iniwan na sila pero napatigil din sa paglalakad nang muli itong tawagin ni Jay. Yes? Tanong ni Marco sa anak. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mama ko ng trabaho, sir. Bulol na saad ni Jay. Dahil sa sinabi nito ay napangiti si Marco. You're welcome. Sagot ni Marco bago tumuloy sa paglakad. Hindi na rin siya nag-aksaya ng sandali. Bumalik na silang mag-ina sa kanilang tahanan para makuha ang mga gamit na kailangan nila roon. Baka sa mukha ni Jay na sobrang saya nito dahil may trabaho na siya. Masaya rin naman si Ara dahil sa wakas ay kahit paano magiging maayos na ang buhay nilang mag-ina. Ngunit may kung anong takot din siyang nararamdaman dahil mapapalapit ang anak niya sa ama nito. Kahit hindi alam ni Jay na ang ama nito ang nakausap nila kanina, natatakot pa rin siya. Pero mukhang hindi naman siya naaalala ni Marco. Walang kahit anong sign na nakita si Ara sa mukha ng lalaki na natatandaan siya nito, kaya wala naman siguro siyang dapat na ipag-alala. Iyon na lang ang sinasabi niya sa kanyang sarili habang inaayos ang mga gamit nilang mag-ina. Bihira lang kasi na makahanap siya ng trabaho na kung saan ay pwede niyang isama ang anak niya kahit hindi niya na pakakawalan ang trabahong ito. Bahala na lang siya kung anong paraan ang gagawin niya para iwasan si Marco kapag nasa mansyon na sila nito. Jay, saan na kayo pupunta ng mama mo? Tanong ng isang bata na madalas na nakakalaro ni Jay. Alis na muna kami dyan. Kailangan kasi ng mama ko na magtrabaho. Paliwanag ni Jay. Ganun ba? Pero babalik pa rin ba kayo dito ng mama mo? Tumango si Jay. Oo naman. Ang sabi ng boss ng mama ko, kapag day off daw ni mama ay pwede kaming bumalik dito kaya makakapaglaro pa tayo. Kung ganun ay, iintayin kong pagbalik nyo dito para makapaglaro ulit tayo. Maging ang ilan sa mga kapitbahay nila ay masaya rin dahil nakahanap na siya ng trabaho at mabibigyan niya na raw ng maayos na buhay ang anak. Pagbalik nila sa mansyon, may isang matandang babae na nagpakilala na si Manang Lucia ang sumalubong sa kanila at sinamahan silang mag-ina papunta sa magiging kwarto nila. Pumasok na raw kasi sa opisina si Sir Marco. Kasambahay din ako dito.
Pagkukwento ng matanda habang iniikot sila sa mansyon para di sila maligaw. Pero hindi tulad nyo, stay out ako dito. 2 o 3 beses na lang sa isang linggo ako kung pumunta dito. Hindi ko kasi pwede na iwan ng matagal ang asawa ko sa bahay namin dahil may malubha siyang sakit. Ano pong sakit ng asawa nyo, Manang? Tanong ni Ara. Na-stroke siya nung medyo bata-bata pa siya kaya hindi na siya nakakilos. Ngayon naman nagkaroon siya ng tubig sa baga. Kaya kailangan talaga ng bantay sa kanya. 2 lang kaming magkasama sa buhay. Hindi kami nagkaroon ng anak kaya ako lang ang pwede na magbantay sa asawa ko. Mabuti na lang at kahit hindi ako makapag-focus sa trabaho ko ayos lang naman kay Sir Marco. Sa katunayan walang kahit anong bawas ang sahod ko. Kahit 3 beses sa isang linggo lang ako pumasok. Napakabait po pala ni Sir Marco. Sabi ni Ara. Naku, tama ka riyan, Iha. Bihira ka lang makakahanap ng amo na kasing bait niya. Kaya ikaw, ayusin mong trabaho mo rito at wag mong sisirain ang tiwala niya sa inyong mag-ina kung gusto mo na magtagal. Matapos silang maitur ni Nay Lucia sa mansyon, ay itinuro naman ito sa kanya kung paano gamitin ang mga high-tech na gamit sa kusina na mabilis niya naman na natutunan. Nang malapit nang lumubog ang araw, ay nagpasya si Ara na simulan na ang pagluluto dahil baka malapit na ring umuwi si Sir Marco. Mama, sa tingin niyo po ba tunay ang sinabi ni Nay Lucia na mabait po si Sir Marco? Tanong sa kanya ni Jay na nakaupo sa selya. Nilingon ni Ara sa anak. Oo naman, sa tingin ko rin ay mabait talaga siya. Napangiti si Jay. Ako rin po, Mama. Sa tingin ko rin po ay mabait po talaga si Sir Marco. Panatag din ang pakiramdam ni Ara dahil daman niya na komportable ang anak niya dito. Magandang gabi po, sir. Magalang na bati ni Ara nang pumasok sa loob ng kusina si Marco na nakasuot ng kulay itim na corporate attire. Magandang gabi po, sir. Pagbati rin ni Jay dito. Napangiti si Marco at ginulo ang buhok ni Jay. Good evening. Paghahanda ko na po ba kayo ng makakain, sir? Tanong ni Ara. Yes, I'll just take a quick shower. Sagot nito. Ihanda niyo na rin ang plates niyo para sumabay na kayong kumain sa akin. Mamaya na lang po kami kakain, sir. Sagot ni Ara na medyo nagulat pa sa sinabi ni Marco na pwede silang sumabay sa pagkain dito. Okay, bago ito lumabas sa kusina, kaagad na inihanda ni Ara ang hapagkainan at paglipas nang sa tingin niya ay 15 minutes ay pumasok na ulit si Marco sa kusina. Kulay itim na sando at short na lang ang suot nito at basa na rin ang kulay itim na buhok. May inabot ito sa kanya na papel. Here's the contract. Read it carefully before signing. Nariyan na rin ang mga rules ko. Basahin mo rin. Tinanggap ni Ara ang papel at binasa kung ano ang nasa contract, maging ang mga rules nito bago niya pinirmahan at ibinalik kay Marco. Kabilang sa mga rules ni Marco na naroon ay bawal siyang magpapasok ng kung sino-sino niyang mga kamag-anak at kaibigan dito sa bahay. Bawal siyang umalis ng walang paalam unless day off niya. Bawal siyang maging matanong tungkol sa mga personal na bagay at marami pang iba ngunit yun ang pinakatumatak kay Ara. Sa unang gabi nila dito sa mansyon ay naging maayos naman ang lahat. Hindi sila nahirapan ni Jay. Sa katunayan ay masaya pa ito dahil ito ang first time na makakatulog ito sa isang malambot na higaan. Bukang bibig din ni Jay ang Sir Marco na siyang ama nito. Yun pa lang ang first encounter ng mag-ama pero naging close agad si Jay sa ama nito. Sa sumunod na araw, nag-aalala at natakot si Ara dahil paggising niya, wala na sa tabi niya si Jay. Nasanay kasi siya na mas una siyang nagigising sa anak niya at palagi niya itong nakikita na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Dali-dali siyang bumaba para hanapin ang anak. Tinatawag niya rin ang pangalan nito. Jay? Anak? Nasaan ka?
At natigilan si Ara nang makita ang anak sa living room. Nakaupo ito sa tabi ni Marco at may kung anong libro na binabasa. Hawak ni Marco ang libro habang si Jay ay tumitingin doon. Nang marinig ng dalawa ang boses niya, ay sabay na nag-angat ng tingin ang dalawa sa kanya. Mama, good morning po! Ang masaya na bati sa kanya ni Jay. Nandito ka na pala? Sabi ni Ara at naglakad siya palapit. Nag-aalala ako sa'yo dahil pagising ko, wala ka na sa tabi ko. Sorry po, Mama. Malambing na sabi ni Jay. Maaga siyang nagising kanina. Mas una pa nga siguro siyang gumising kaysa sa akin. Kaya sinamahan ko na muna para hindi siya matakot at mainip. Paliwanag ni Marco. Salamat po, sir. Pasensya na rin po kayo kung naabala kayo nitong anak ko. Sabi ni Ara sa amo. It's all right. Sagot ni Marco bago tumayo. Maiwan ko na muna kayo. I'll just get ready to go to work. Sir, tinawag ito ni Ara kaya natigilan ito at lumingon sa kanya. Ano pong gusto niyong almusal? I don't eat breakfast. Coffee will do. Pure black coffee with less sugar. Kaya dali-dali na gumawa si Ara ng kape para pagbaba ni Marco ay nakaredy na ang kape nito. Alam niyo po ba, Mama? Binasahan po ako kanina ni Sir Marco ng magandang libro. Sabi niya po kasi makakatulong daw po yun sa akin para mabilis daw po akong matuto kapag nag-aaral na ako. Kwento ni Jay na nakatayo sa tabi niya at pinapanood ang ginagawa niya. Talaga, anak? Ginawa niya yun? Hindi makapaniwala na tanong ni Ara sa anak. Opo, Mama. Saka sabi niya po sa akin kanina, pag hindi raw po siya busy sa trabaho niya, ay tuturuan niya raw po ako na magbasa. Sabi niya pa po, dati raw po siyang teacher. Kaya mas lalo pa siyang nagulat sa sinabi ng anak. Natigil lang sila sa kanilang kwentuhan nang pumasok na si Marco sa kusina. Bihis na ito at nakahanda ng pumasok sa trabaho. Ano pong gusto niyong ulam para po sa lunch mamaya, sir? Tanong ni Ara habang nagkakape si Marco at si Jay naman ay nasa tabi nito. Hindi ako magla-lunch dito mamaya dahil marami akong trabaho na kailangan kong tapusin sa opisina. Para sa inyo na lang ni Jay ang iluto mo. But for dinner, I want pinakbet. Sagot ni Marco. Sa totoo lang, hindi alam ni Ara kung kailan naging sobrang close ni Jay sa ama nito. Basta nagugulat na lang siya na paggising niya tuwing umaga ay wala na sa tabi niya si Jay at pagbaba niya nakikita niya ito sa living room kasama si Marco at pareho na nagbabasa ng libro ang dalawa. Hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Gayong ang sabi ni Ara sa kanyang sarili noon ay di niya hahayaan na maging malapit si Jay sa ama nito para hindi magkagulo. Mabilis nga na lumipas ang mga araw at hindi halos na malaya ni Ara na mag-iisang buwan na rin siyang naninilbihan para kay Marco, na ama ng anak niya at sa loob ng isang buwan na yon, mas lalong naging malapit si Jay sa ama nito. Ara. Nasa kusina si Ara at naguhugas ng plato nang tawagin siya ni Marco kaya nilingon niya ito. May hawak ito na isang kulay na puting sobre. Here's your first salary. Sabi nito pagkalapit sa harapan niya. Thanks for your hard work. Ipinunas muna ni Ara ang basa niyang kamay sa suot niyang apron bago tinanggap ang sahod. Maraming salamat po, sir. You're welcome. Ngumiti sa kanya si Marco. And by the way, I added some for Jay. Po? Gulat na aniya. Nag-promise kasi ako sa kanya na kung matuto na siyang magbasa, bibigyan ko siya ng pambili ng laruan niya. He's a smart little guy kaya mabilis siyang natuto na magbasa. Pero hindi niyo na po kailangang tuparin ang pangako mo sa kanya. Masaya nga po ako kasi dahil sa inyo, natuto na ang anak ko magbasa. Nahihiya na sabi ni Ara. Malaki na kasi ang sinasahod niya kaya nakakahiya na kung tatanggapin niya pa ang ibibigay nitong pera para kay Jay. It's okay. It's his reward. Sabi ni Marco.
Sa unang sahod ni Ara, bumalik silang mag-ina sa kanilang bahay para mabayaran ang mga utang nila sa kanilang mga kapitbahay na naging mabait sa kanilang mag-ina. Binili niya rin ang lahat ng gusto ni Jay gamit ang pera na ibinigay ng ama nito. 3 araw ang day off ni Ara. Mas pinili niya kasi na pagsabay-sabayin na ang day off niya para mas makapag-bonding silang mag-ina. What the hell? Sabi ni Marco, sabay sabunot sa sarili niyang buhok. Tiningnan niya ang oras sa orasan na nakapatong sa bedside table. 3:00 na ng madaling araw at pakiramdam ni Marco ay di na ulit siya dadalawin ng antok matapos ang napanaginipan niya. Tagaktak pa ang pawis sa kanyang noo at sumasakit na ang ulo niya dahil pilit niyang inaalala ang mukha ng babae sa panaginip niya kanina pero sadyang kahit anong gawin niya ay di niya matandaan. Makailang beses na siyang may napapanaginipan na babae. Kung hindi niya napapanaginipan na may nangyari sa kanilang dalawa, umiiyak naman ito at laging nasa isang silid lang nangyayari ang lahat ng nakikita niya sa panaginip niyang yon. Hindi niya alam kung sino ang babae. Di niya rin tanda kung ano ang koneksyon ng babae na yon sa kanya at nakaraan niya dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya maalala ang mukha nito. Pero sigurado si Marco na may malaking koneksyon sa kanya ang babae dahil kung wala, bakit paulit-ulit niya na lang itong napapanaginipan? Bakit sa tuwing nagigising siya mula sa mga panaginip niyang yon, ang pakiramdam ni Marco ay napakabigat ng dibdib niya? At kung anuman ang kinalaman sa kanya ng babae at kung sino man ito at kailangan niya na malaman para magkaroon ng kasagutan ang mga tanong na nasa isip niya. Dahil nga sa alam na ni Marco sa sarili na di na siya dadalawin ulit ng antok, bumaba na siya sa kama niya. Naglakad siya tungo sa veranda at nung pagbukas niya ng glass door, niyakap agad siya ng lamig. Dumiretso siya tungo sa veranda at doon ay nagsindi ng sigarilyo. Nakatingin siya sa malayo habang humihit-hit sa sigarilyo. Madilim pa ang kalangitan na puno ng mga bituin. Sa mga ganitong oras ay ramdam na ramdam ni Marco na mag-isa lang talaga siya sa buhay. Sa mga ganitong oras niya nararamdaman ang labis na lungkot. Pero sa mga oras na ito, hindi ang labis na kalungkutan ang naiisip ni Marco, kundi ang babae sa panaginip niya. Kung may paraan man para mabilis niyang makilala ang babae sa panaginip niya, yon ay kung makikita niya ang balat nito sa likod na hugis paru-paro na siyang tanging malinaw sa kanya. Yun lang ang tanging paraan. Sir? Tinawag ni Ara si Marco na tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa malayo. Liningon siya nito. Yes? Naglakad palapit si Ara. May ipapaalam po sana ako sa inyo. Aniya na ikinataas ng kilay ni Marco at hinintay kung ano ang sunod niya na sasabihin. Farewell party po kasi mamaya ng kaibigan ko at sa sunod na araw pupunta na siya sa Japan. Inimbitahan niya po kaming mag-ina na pumunta, kaya pwede po ba na dumalo kami sa farewell party niya mamaya? Mga anong oras? Tanong ni Marco. Gabi po, saka baka gabing-gabi na rin po matapos. Tugon niya. Okay, wala naman akong trabaho buong araw kaya pwede kayong pumunta. Just make sure na makakauwi kayo before midnight. Dahil sa sagot nito ay nagliwanag ang buong mukha ni Ara at hindi napigilan ang ngiti. Maraming salamat po. Na ikinatigil naman ng bahagya ni Marco. Yeah, you're welcome. Tumikim si Marco. Ihahatid ko na rin kayo mamaya. Sabihin mo lang kung aalis na kayo. Ayaw sana ni Ara na abalahin ng boss niya at magko-commute na lang sana sila pero nakapagpasya na ito na ihatid sila kaya pumayag na lang din siya. Ara, wala ka pa rin bang boyfriend hanggang ngayon? Tanong kay Ara ng isa sa mga kaibigan ni Agua na nandito sa farewell party.
Sa tuwing nakikita siya ng ibang mga kaibigan ni Agua, palagi nilang tinatanong ang bagay na yon. Wala pa. Sagot niya bago sumimsim sa juice. Naku, kung meron ng boyfriend yan si Ara, di niya na sana isasamang anak niya dito. Dahil may magbabantay na kay Jay. Sabi ni Faye, kaibigan din ito ni Agua. Hindi ba, Ara? Sinagot niya na lang ito ng tango bago tiningnan si Jay na nakaupo sa tabi niya at halata na nababagot na. Kanina pa kasi sila dito. Hindi lang talaga sila makauwi-uwi dahil nakakahiya para kay Agua, lalo pa at sa sunod na araw, flight na nito papuntang Japan. Bakit ba ayaw mo pa rin magkaroon ng asawa o kaya naman ni boyfriend, Ara? Maganda ka naman. Tsaka marami naman ang magkakagusto sa'yo. Sabi ni Faye. Hindi ka ba naiinggit sa kaibigan mong si Jai? Masaya na siya ngayon sa ibang bansa, kasamang asawa niyang Afam at mga anak nila. Umiling si Ara. Wala pa akong oras sa mga ganyan. Gusto ko munang mag-focus sa amin ng anak ko. Si Jay lang naman ang pinaka-priority ko. Oo nga, pero syempre, iba pa rin kung may partner ka. Para may makakatuwang ka sa paghahanap buhay, sa pag-aalaga na rin sa anak mo. Naku, tigilan niyo na nga si Ara. Saway ni Agua sa mga kaibigan. Wala yung oras para sa ganyang mga kahibangan kaya tigilan niyo siya. Nagsusabi lang naman kami ng totoo. Sayang naman ang ganda niya, di ba? Sabi ni Faye. Pinipilit siya ng mga kaibigan ni Agua na uminom ng alak pero tinanggihan ni Ara. Ang paalam niya kasi kanina kay Sir Marco, a-attend lang sila ni Jay sa farewell party ng kaibigan niya pero hindi niya sinabi na iinom siya. Baka mapagalitan siya nito kung uuwi siya ng lasing, saka ayaw niya rin uminom dahil walang magbabantay sa anak niya. Mama, andyan po si Sir Marco. Ang akala ni Ara ay nagsisinungaling lamang ang anak, kaya nang pag-angat niya ng tingin sa itinuturo ni Jay, nagulat siya nang makita na naroon nga talaga si Marco. Naglalakad ito palapit sa kanila at ang mga tao sa party ay natutulala at titig na lang dito. Sir? Tumayo si Ara nang makalapit sa kanila si Marco. Ano pong ginagawa niyo dito, sir? Uuwi na po ba tayo? Masaya na tanong ni Jay kay Marco at agad din itong yumakap sa binti ni Marco. Kung gusto niyo lang na umuwi na, sabi ni Marco bago yumuko at binuhat si Jay. Naisip ko na baka wala na kayong masakyan pa uwi sa bahay ng ganitong oras, kaya sinundo ko na kayo. Paliwanag din nito sa kanya. Hindi na po sana kayo nag-abala, sir. Sabi ni Ara dito. Pero maraming salamat po. Siya nga po pala, ipapakilala ko po kayo sa mga kaibigan ko. Humarap si Ara sa mga kaibigan niya na nakatulala habang nakatitig kay Marco. Siya nga palang boss ko, si Marco Rivas. Pagpapakilala ni Ara kay Marco. Sir, sila pong mga kaibigan ko, si Agua. Tinuro niya si Agua na nagpabalik-balik ang tingin kay Marco at kay Jay. Siya po ang pupunta ng Japan. At ipinakilala niya rin ang iba pa nilang mga kaibigan. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na kung bigla akong dumating nang walang paalam. Magalang na sabi ni Marco sa mga ito. Ang gwapo mo naman. Artista ka ba? Hindi makapaniwala na tanong ni Yumi. Hindi. Sagot ni Marco. Teacher po siya. Sabi ni Jay. Pero dati pa po yun. Pero teacher pa rin po siya ngayon kasi siya rin po ang nagtuturo sa aking magbasa. Ang gwapo mo naman po, sir. Sabi ng isa pa sa kaibigan ni Agua. Ang akala namin kanina, boyfriend ka ni Ara. Nagulat kaming lahat. Tumayo si Agua at nagpaalam na kung pwede raw ba nito na makausap si Ara. Nagtataka man ay sumama si Ara sa kaibigan at iniwan muna si Jay kay Marco. Ara, magtapat ka nga sa akin. Ang lalaking yun bang ama ni Jay? Tanong sa kanya ni Agua nang makalayo silang dalawa sa mga tao. Ha? Nagulat na aniya. Magkamukha silang dalawa.
Nakala mo'y pinagbiyak sila na bunga. Kahit sino na makakita sa kanila, ay iisipin na mag-amang dalawa. Kaya totoo bang hinala ko na siyang ama ni Jay? Napayuko si Ara sa kadahan-dahan siyang tumango. Oo, siya nga ang ama ni Jay. Ilang segundo at hindi pa rin sumasagot si Agua. Nag-angat uli siya ng tingin dito. Animoy napako si Agua sa kinatatayuan dahil sa gulat sa narinig. Kung ganun, tama nga ako. Gulat na ani ni Agua. Pero, alam ba ni Marco na anak niya si Jay? At umiling si Ara. Hindi niya alam. Hindi niya ako matandaan. Si Jay, alam niya bang totoo na ama niya si Marco? Umiling ulit si Ara bilang sagot. Napakalapit na ni Jay sa kanyang ama. Kailan mo balak sabihin sa kanya na si Marco ang ama niya? Tanong ulit ni Agua. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. Hindi ko pa alam kung kailan ako magiging handa na ipagtapat sa anak kong totoo. Natatakot ako. Hindi mo kailangan na madaliin ang sabihin mo. Pero hindi mo rin pwedeng habang buhay na ilihim sa mag-amang tungkol sa tunay na relasyon nilang dalawa. Matapos ang pag-uusap nila Agua, bumalik na sila kung nasaan si Marco at Jay. Tila may sariling mundo ang mag-ama habang nakaupo si Marco sa kinauupuan niya kanina at si Jay naman ay nakaupo sa kandungan nito. Kung siguro lang alam ng dalawa na mag-ama sila, siguro ay mas masarap sa pakiramdam na makita silang ganoon. Nag-angat ng ulo sa kanya si Marco nang lumapit siya sa mag-ama. Uwi na ba tayo? Tanong ni Marco. Opo sir, malalim na rin po kasi ang gabi. Sagot ni Ara. Nagpaalam na sila kay Agua at sa mga kaibigan nito. Magkakasama na umalis silang tatlo sa party habang ang lahat ng kaibigan ni Agua ay hindi pa rin makapaniwala. Sa loob ng sasakyan, maingay si Jay at kung ano-ano ang mga kinukwento kay Marco. Naging tahimik lang ang kotse nung makatulog na si Jay. Sino sila? Gulat at nagtataka na tanong ng isang lalaki kay Marco. Hindi namin alam na nagkapamilya ka na pala. Kanina ay biglang dumating sa mansyon ang 4 na lalaki kasama ang 3 magagandang babae na kaibigan daw ni Marco at lahat sila ay hindi makapaniwala nang makita nila si Jay. Shut up, Andre. Saway ni Marco sa kaibigan. She's my maid and that's her son. Are you sure she's just your maid? Nangaasar pa rin na tanong nung lalaki na nagngangalang Andre. Yeah. So shut up and quit thinking nonsense. Masungit na sagot ni Marco at naglakad na papasok sa living room. Sumunod naman kay Marco ang mga kaibigan nito pero habang nakasunod sila kay Marco, tinitingnan pa rin sila ng mga ito. Nagpapabalik-balik ang tingin nila sa mukha niya at ni Jay. Anak, maglaro ka na lang muna sa kusina ha. Nandito kasi mga kaibigan ni Sir Marco, baka ayaw nila na maabala sila. Sabi ni Ara sa anak. Opo mama, bawal po ba ako sa pool? Bawal ka ron, baka malunod ka. Sagot niya. Sige na, doon ka na muna maglaro sa kusina. Asikasuhin lang ni mamang utos ng mga bisita. Sumunod naman si Jay sa sinabi niya. Naabutan ni Ara ang mga magkakaibigan na nag-uusap pero napatigil nang makita siya. Awkward na lumapit siya sa kanila. Pasensya na po sa abala. Magalang na sabi ni Ara sa mga ito. Pero gusto niyo po ba ng may inom? Ayos na sa amin ng juice. Sagot ng isang babae. Pasabay na rin ang sandwich. Sabi ng isa pang kaibigan ni Marco na lalaki. Kung pwede. Sige po, paghahanda ko na po kayo agad. Yumuko at nagpaalam na si Ara sa mga ito. Sa kusina ay pinapanood lang siya ni Jay habang gumagawa siya ng sandwich. May hawak din si Jay na laruan na ibinigay ng ama nito. Maya-maya ay pumasok si Marco sa loob ng kusina kaya nagtaka si Ara. Nagugutom na po ba sila, sir? Tanong ni Ara dito. No, pero tulungan na kita.
Malapit naman na siyang natapos sa paggawa ng sandwich kaya konti na lang ang ginawa ni Marco. Tinulungan din siya nito na dalhin ang mga yon sa living room at sumunod naman sa kanila si Jay. And just like a complete and happy family. Narinig din ni Ara na sinabi ng mga kaibigan ni Marco nang makapasok sila sa living room. Nahihiya na inilapag ni Ara ang dala niyang sandwich sa mesa na nasa gitna. Si Marco ay naupo na rin kung saan ito nakaupo kanina. Your name is Ara, right? Tanong sa kanya ni Andre. Opo, sir. Sagot ni Ara dito. Do you mind if I ask, are you still single? Opo, single pa po ako. Sagot ni Ara. So, you're a single mother? Na sinagot lamang ni Ara ng pagtango. Where is the father of your child? Iniwan ba niya kayo? Nagtanong ulit si Andre at di agad nakasagot si Ara. Personal na kasi ang tanong na yon at hindi niya rin masagot-sagot kaagad lalo pa at nakikinig sa kanila si Jay. That's personal, Andre. Saway ni Marco sa kaibigan. Sige na, Ara. Makakalis na kayo ni Jay. Sumunod si Ara at hinawakan ng kamay ng anak. Nang makaalis na ang mag-ina sa living room, sinamaan ni Marco ng tingin ang kaibigan na si Andre na itinaas naman ang kamay. I'm sorry. I was just asking. Saad ni Andre. Nakita mo kung gaano ka-uncomfortable ang itsura kanina ni Ara dahil sa tanong mo na yun, Dre? Sabi ni Katie. I was curious. Minsan, tigilan mo ang pagiging curious mo, Dre. Nagsalita naman si Rogue. Bakit? Hindi ba kayo curious kung nasaan ang ama ng anak niya? Sabi ni Andre. Ikaw, Marco, hindi ka ba nagtataka kung bakit malaki-laki ng pagkakahawig mo sa anak niya? Para kayong mag-ama. Maging ang mga gawin ng batang yun ay pareho na pareho sa mga nakasanayan mo. Kahit ang kakahawak mo sa ilong mo ay ginagawa niya rin. Para nga kayong mag-ama. Hindi ka ba nagtataka dun? Hindi. Sumagot si Marco kahit na may pag-aalangan ang kanyang itsura. Kaya mabuti pa, tigilan mo na ang mag-ina. At tigilan mo na rin ang kakaisip ng kung ano-anong mga bagay. Pero wala pa ring tigil ang mga kaibigan niya, lalo na si Andre sa kabila ng sinabi ni Marco. Nang sa wakas ay magsiuwian na ang mga kaibigan niya, ay humingi ng pasensya si Marco kay Ara sa sinabi ng mga kaibigan niya kanina. Ano pong hayop na to, sir? Tanong ni Jay na nakaupo ngayon sa kanyang tabi. Leopard. Sagot ni Marco. Tinuturuan niya ito ngayon na pangalan ang mga hayop habang naghihintay na matapos si Ara sa pagluluto para sa dinner. Habang abala si Jay sa pag-identify ng mga hayop, tiningnan ni Marco ng mabuti ang bata na nasa tabi. Katulad nga ng sinabi kanina ni Andre, kapansin-pansin ang malaking pagkakahawig nito sa kanya. Para bang nakikita ni Marco ang sarili niya sa batang ito. Kahit mga nakagawian niyang gawin, ay tila nagaya rin ito sa kanya. Pero iniisip ni Marco na normal lang naman siguro na may mga kamukha tayo kahit hindi natin sila kaano-ano. Pero aaminin din ni Marco, una pa lang ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa batang ito. Pakiramdam niya ay sobrang malapit ito sa kanya na para bang matagal niya na itong makilala. Yun nga marahil ang dahilan kung bakit kay bilis na naging malapit sa kanya ang batang ito at kung bakit sobrang bilis lang na nakuha nito ang loob niya. Isa siyang guro noon ng mga elementary students kaya masabi rin ni Marco na noon pa man ay mahilig na talaga siya sa mga bata at malapit sa puso niya ang mga bata. Pero pagdating kay Jay ay nakaramdam siya ng kakaiba. Nadadama niya ang pakiramdam na kailanman ay hindi niya pa nararamdaman noon. Sa labis na pag-iisip ni Marco ay hindi niya namalayan na pumasok na pala si Ara sa living room. Nang makita ni Ara na titig si Marco sa anak, natigilan din siya. Nakikita ni Ara ang emosyon sa mga mata ni Marco habang nakatingin ito sa kanilang anak. Iyon ang emosyon na hindi niya mapangalanan. Sir,
Makalipas ang ilang sandali ay tinawag ito ni Ara kaya parehong napatingin sa kanya ang mag-ama. Nahanda ko na po nga pagkainan. Pwede na po kayong kumain. Tumango si Marco. Okay, sabi nito at tumayo. Sumabay na kayong kumain sa akin. Katulad nga ng sinabi ni Marco, sabay-sabay silang kumain na tatlo at bahagyang natitigilan si Ara sa nakikita niya. Dahil kung pagsilbihan ni Marco ang anak niyang si Jay, ay para bang alam nito na ito nga ang tunay na ama ni Jay. Ayaw mo ba nitong broccoli? Mababa ang tono ng boses ni Marco habang kausap si Jay. Ayoko po niyan, sagot ni Jay. Okay, sige. Ibang gulay na lang ang kakainin mo. Basta kakain ka ng gulay, sabi ni Marco. Inalis din ni Marco ang broccoli sa plato ni Jay at pinalitan yon ng ibang gulay. Habang kumakain sila at nag-uusap ang mag-ama, pakiramdam ni Ara ay may mainit na palad ang humahaplos sa puso niya. Halata sa mukha ni Jay na masaya ito sa pag-aalaga ni Marco sa kanya. Bilang ina, alam ni Ara kung gaano kauhaw sa pagmamahal ng isang ama si Jay. Kaya sa pag-aalaga ni Marco, para bang napupunan ang pagkauhaw na yon. Kahit di pa alam ni Jay na si Marco ang tunay nitong ama. Anong problema, Ara? Nagtataka na tanong ni Marco nang makita siyang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Madaling araw na nun at hindi niya inaasahan na gising pa pala si Marco. Nilalagdad po kasi si Jay. Kukuha lang ako ng tubig. Sagot ni Ara na puno ng takot at pag-aalala ang boses. Ako na kukuha ng tubig. Bumalik ka na sa kanya. Sabi ni Marco na sinunod niya naman. Pagbalik niya sa kwarto nila ni Jay, nakita niyang nanginginig na sa lamig ang anak kaya agad niya itong nilapitan at dinagdagan ng kumot. Shh! Nandito ng mama. Bulong niya sa anak at niyakap niya ito para mabawasan ang panlalamig nito. Huwag ka nang matakot. Dito ng mama. Hinagod niya rin ang likod ng anak. Tumaas din ang isang kamay niya sa noo nito. Ang taas ng lagnat mo, anak. Ano bang nangyari sa iyo? Maluha-luha na si Ara dahil sa takot. Kanina kasi ay wala pang lagnat si Jay at maayos pa ang pakiramdam nito. Pero kanina ay bigla na lang siyang nagising dahil nanginginig ang anak sa kanyang tabi. Nang hawakan niya ito sa noo, ay doon niya nalaman na sobrang taas na ng lagnat nito. Ara, dala ko ng tubig. Pumasok si Marco sa loob ng kwarto. May nakita rin akong gamot sa cabinet. Ang gamot pa yata ito ni Jay. Pinainom mo na ba siya? Hindi pa, sagot niya. Nilapag ni Marco ang dala na tubig at gamot sa bedside table. Hinawakan din ito ang noo ni Jay. Mataas ang lagnat niya. Ang mabuti pa ay painumin na natin siya ng gamot para bumaba ng lagnat niya. Tumango si Ara at kinuha ang gamot at isang baso ng tubig. Si Marco naman ay pinaupo si Jay at naupo rin ito sa likuran ng anak para kay Marco sumandal si Jay. Baby, inom ka muna ng gamot ha, para bumaba ng lagnat mo. Mataas ang lagnat mo. Kausap ni Marco sa anak. Papa? Mahina ang boses ni Jay. Yes, nandito kami ng mama mo. Sagot ni Marco habang ang isang kamay ay nasa noo pa rin nito. Sige na, inom ka na ng gamot para gumaling ka na. Mabuti na lang at naging masunurin si Jay at ininom na nito ang gamot. Pero hindi na ulit ito mapakali nang pahigain na ulit ni Marco. Gusto mo bang buhatin muna kita hanggang sa makatulog ka? Tanong ni Marco sa anak. Hindi sumagot si Jay, pero binuhat pa rin ito ni Marco at bahagyang isinayaw-sayaw para makatulog na ulit ito. Shh! Matulog ka na ulit. Hindi aalis ang mama mo. Dito lang kami, okay? Sige na, matulog ka na ulit para bumaba ng lagnat mo. Habang isinayaw-sayaw ni Marco ang anak, ay nakatingin lang si Ara sa mag-ama. Natatakot at nag-aalala pa rin siya para kay Jay, pero ang sabi naman sa kanya ni Marco ay magiging okay na rin ito dahil na pinainom na nila ito ng gamot. Hanggang sa maging mahimbing ang tulog ni Jay ay isinayaw-sayaw ito ni Jay. Ara,
Pakiayos naman ng higaan niya para maihiga ko na siya. Sabi sa kanya ni Marco paglipas ng ilang sandali nang masigurado nito na mahimbing na nga talaga ang tulog ni Jay. Mabilis naman na tumalima si Ara at agad niyang inaayos ang higaan ni Jay. Sa kanyang pagyuko ay naalis din ang mahaba niyang buhok na nakatakip sa likuran niya. Kulay puti na spaghetti lang suot ngayon ni Ara at di na siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagpalit sa labis na takot at pag-aalala sa kanyang anak. Kaya naman, kitang-kita ni Marco ang likod niya. At kung may isang bagay man ang pinakaumagaw sa atensyon ni Marco, iyon ay ang balat nito sa likod na hugis paru-paro. Ang balat na yon ang pinaka hindi ni Marco makakalimutan. Iyon ang madalas mag-appear sa panaginip niya at siyang natatanging malinaw sa memorya niya. Subalit, bakit meron si Ara ng balat na yon? Posible kaya na, "Sir, pwede niyo na po siyang ihiga." Naputol ang daloy ng isip ni Marco nang humarap sa kanya si Ara at sinabi na pwede niya nang ihiga si Jay sa kama. Tumango si Marco bago dahan-dahan na ihiniga niya sa kama si Jay. Bahagya itong nagising kaya tinapik-tapik agad ni Ara ang anak para makatulog ulit ito ng mahimbing. Hindi naman makagalaw sa kinatatayuan niya si Marco. Magkahalong gulat at pagtataka ang makikita sa mukha niya habang nakatingin siya sa magina. Sa mga sandali na yon ay napakarami ng katanungan ang tumakbo sa isip niya at hindi rin maalis sa isip niya ang kanyang nakita. "May problema po ba, Sir Marco?" Nagtataka na tanong sa kanya ni Ara. "No, nothing. May inisip lang ako." Sagot niya at bago pa man siya tuluyan na mabaliw, nagpaalam na siya na lalabas na ng silid. Sa sumunod na araw, sa kabutihang palad ay gumaling na ang lagnat ni Jay at masigla na ulit ito. Malaya na ulit na nakapaglaro. Pansin ni Ara na tila ba laging wala sa sarili si Marco. May mga times na nahuhuli niya ito na nakatulala at para bang may malalim na iniisip. Gusto ni Ara na tanungin kung ano ang problema, kaso naalala niya kung ano ang nasa rules na pinirmahan niya. Hindi siya pwede na maging matanong, lalo na sa mga personal na bagay sa buhay nito. Mama, bakit po parang laging malungkot po si Sir Marco? May problema po ba siya? Hindi lang pala siya ang nakapansin nun, ngunit maging ang anak niya. "Hindi ko alam, anak eh," sagot ni Ara. "Baka'y pagod lang siya." Alam ni Ara na katulad niya ay gusto rin ni Jay na malaman kung anong pinagdaanan ng ama, ngunit pinipigilan lang nito ang sarili na huwag maging matanong. "Nagugutom na po ba kayo, sir?" Tanong ni Ara nang sundan siya nito dito sa balcony. "No." Tipid itong sumagot. "Kung ganon, may pag-uutos po ba kayo?" Tanong niya ulit at tipid lang na pag-iling ang naging tugon sa kanya ni Marco. "But I have a question for you." Sabi nito. "Ano po yun?" "Ang balat sa likuran mo. Nakita ko to nung nagkasakit si Jay. Totoo na balat mo na yun or is it a tattoo?" Halata sa itsura ni Marco na nag-aalangan ito. Totoo pong balat ko na yun. Sabi ng aking ama, marahil ay nagkaroon daw ako ng balat na kasing hugis ng isang paru-paro dahil nung pinagbubuntis ako ng aking ina ay mahilig daw ito sa mga paru-paro." Sagot niya. "Bakit niyo po pala natanong, sir?" Umiling si Marco. "Nothing. I was just curious." Ngunit halata sa itsura ngayon ni Marco na may gusto pa itong sabihin sa kanya. Sadyang pinigilan lang nito ang mga katagang gusto na lumabas sa bibig nito. Sa sumunod na mga araw ay ganun pa rin. Pansin na pansin pa rin ni Ara na tila nababalisa si Marco at tila ba may gusto rin itong sabihin sa kanya. Ang kaso ay di lang nito itinutuloy. "Ikaw ba si Ara San Diego?" Tanong kay Ara nung isang babae na sa tingin niya ay nasa late 50s na.
Dalawa lang sila ni Jay ngayon sa bahay, kaya hindi niya inaasahan na may mga bisita pala si Marco na darating ngayong araw. Wala rin kasi itong sinabi sa kanya kanina bago umalis. Opo ma'am, ako nga po yun. Sagot ni Ara sa ginang bago tiningnan niya ang kasama nito na isang matandang lalaki na sa tingin niya ay nasa late 50s na rin ang edad at malaki ang pagkakahawig kay Marco. Kasama rin nila ang isa sa mga kaibigang babae ni Marco na hindi niya na maalala ang itsura pero tanda niya pa naman ang pangalan. Kung ganon, ay ikaw palang babae na dinala ng anak namin sa bahay niya. Pinasadahan siya ng tingin ng ginang mula ulo hanggang paa. Itsura mo pa lang, alam ko na agad kung anong habol mo sa anak namin. Sa seryoso na tumingin ito sa mga mata niya. You want his money. Pero sa tingin mo ba talaga ay magtatagumpay ka sa mga plano mo? Hindi ko po maintindihan kung anong sinasabi niyo, ma'am. Naguguluhan sa sinabi ni Ara. I know you're kind. And I know your past. Humakbang palapit sa kanya ang ina ni Marco, kaya napaatras din si Ara. Mas lalo lang siya na kinakabahan sa sobrang sama ng tingin nito sa kanya na para bang may kasalanan siyang nagawa. Mula ulo hanggang paa, kilalang kilala kita. Alam ko na dati kang bayarang babae. Isa kang marumi at walang dangal na babae. Ang mga babae na katulad mo ay hindi dapat na nirerespeto dahil kung tutuusin ay isa ka lang maruming basahan. Marami nang gumamit sa'yo. Pinagpapasapasahan ka ng mga kalalakihan. Kaya ang isang maruming babae na gaya mo ay hindi nararapat sa anak namin. Ma'am, sa tingin ko'y nagkakamali lang po talaga kayo. Wala po akong kahit anong balak na gawin kay Sir Marcos at mas lalong naputol ang sasabihin ni Ara nang may ibalandra itong picture niya sa kanyang muka. Ikaw ang babaeng bayaran na to, hindi ba? Ilang segundo siyang napatitig doon bago tumingin sa mata ng ina ni Marco at dahan-dahan siyang tumango. Hindi niya itatanggi ang totoo na dati nga siyang bayarang babae at tulad ng sinabi ng ina ni Marco, marumi siyang babae na hindi nararapat na irespeto. Kung ganun, sapat ng nakaraan mong ito para husgahan namin kung anong klase ng babae ka talaga. Sapat na tong patunay na hindi ka nararapat na pagkatiwalaan at ang isang kagaya mo hindi na mabagay sa anak namin. Sabi ng ama ni Marco na wala man lang balak na marinig kung ano ang paliwanag niya at kung bakit siya nauwi sa ganoong gawain. Ang mabuti pa ay layuan mo ng anak namin. Huwag na huwag mong sisirain ang buhay niya. Dahil hindi kami makakapayag na mapunta sa isang babae na tulad mo ang anak namin. Seryoso at nagbabanta na sabi ng ina ni Marco. Dahil kung hindi ka lalayo sa kanya, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Ang pagkakarinig pa man din namin ay meron ka na palang anak. Ayaw mo naman siguro na madamay ang anak mo dito. Hindi ba? Hindi lamang yon ang banta sa kanya ng magulang ni Marco. Marami pa silang mga sinabi sa kanya. Sa takot na baka idamay nga talaga nila ang kanyang anak, pinili ni Ara na sundin kung ano ang gusto ng mga ito na gawin niya. Walang paalam na umalis silang mag-ina sa bahay ni Marco. Ang sabi rin kasi ng magulang ni Marco sa kanya, hindi nito pwede na malaman na kinakausap niya ang magulang nito. Basta umalis na lang daw silang mag-ina sa buhay ni Marco at kahit kailan ay hindi na ito guguluhin pang muli. Mama, bakit kailangan po nating umalis sa bahay ni Sir Marco? Inosente na tanong kay Ara ng kanyang anak na si Jay. Nagkaroon lang ng konting problema, anak. Sagot ni Ara. Babalik pa ba tayo sa bahay ni Sir Marco, Mama? Hindi na, anak. May nahanap na kasi ang mama na bagong trabaho, kaya hindi na ulit tayo babalik sa kanya. Paliwanag niya dahilan para mapuno ng lungkot ang itsura ni Jay. Ayaw niya rin naman sana na ilayo ito sa ama nito pero ayaw niya rin na madamay ang anak niya sa magiging kaguluhan kung hindi siya susunod sa gusto ng magulang ni Marco. Mayayaman ang mga ito at kung ano man ang sabihing hula ay mabilis lang nila na magagawa.
Sa katunayan, malaki rin ang pasasalamat ni Ara dahil hindi nakita ng magulang ni Marco si Jay noong pumunta ang mga ito sa bahay ni Marco at pinagbantaan siya. Hindi ma-imagine ni Ara kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling nakita ng mga ito si Jay. Kayo ang dahilan kung bakit umalis si Ara. Kasama ang anak niya sa bahay ko. Hindi ba? Hindi na nakapagtimpi si Marco at nang malaman niya kung ano ang tunay na dahilan at bigla na lang umalis sa bahay niya si Ara kasama ang anak, sinugod niya ang magulang niya. Bakit niyo naman ginawa yun sa kanya? Ano bang kasalanan niya at ng anak niya sa inyo? Ha? Bakit niyo yun ginawa? Ano bang sinasabi mo, nak? Nagmamaang-maangan pa ang kanyang ina. Wala kaming kinalaman ng ama mo sa biglang pag-alis ng babae mo at ng anak niya sa bahay mo. Really? Wala kayong ginawa? Sarkastiko ang tono na boses ni Marco. Di kayo makakapagsinungaling sa akin dahil nakita ko sa CCTV kung anong tunay na nangyari. Alam ko na kayo ni Dad ang dahilan kung bakit bigla silang umalis. Nagtagis din ang panga niya dahil sa labis na galit sa sariling magulang. Hindi ba dapat magpasalamat ka pa nga sa amin ng ama mo? Wika ng ina. Inaliw ka namin ng ama mo sa isang babae na kagaya niya na hindi dapat pinagkakatiwalaan. Naririnig mo ba kung anong sinasabi mo ngayon, Mom? Marahas ang tono ng boses ni Marco. Ni hindi niyo pa nga siya kilala, pero hinuhusgahan niyo na agad siya. Kilalang kilala kong babae na yun, Marco. Mula ulo hanggang paa ay kilalang kilala ko na siya. Alam na alam kong tungkol sa nakaraan niya. At alam ko na dati siyang bayarang babae. Kaya sa tingin mo ba, magagawa pa namin siya ng pagkatiwalaan? Sapat ng dahilan ng marumi niyang nakaraan. Kaya magpasalamat ka na lang sa amin ng ama mo dahil may pakialam pa rin kami sa iyo kahit papano. Bahagyang natigilan naman si Marco dahil sa sinabi ng ina. Lalo na ang sinabi nito na dating isang bayaran na babae si Ara. Bayarang babae? Gulat na aniya. Oo, bayarang babae. Pok-pok. Prosti. Babaeng mababa ang lipad. O parausan. Yan siya. Yan ang dati niyang trabaho. At marahil ang anak niya ngayon ay bunga rin ng kapokpokan niya noon. Ngunit hindi maintindihan ni Marco ang sarili. Dahil sa halip na magalit siya at makaramdam ng kung ano, katulad ng inaasahan ng kanyang ina na maramdaman niya dahil sa isiniwalat nito, ay nagawa niya pa na maging masaya. Masaya siya dahil tama pala ang hinala niya. Si Ara at ang babae sa kanyang panaginip ay iisa. Mom, hinayaan ko na kayo noon ni Dad na pakialaman ang buhay ko. Sinunod ko kung anong gusto niyo na gawin ko. Hinayaan ko kayo na kontrolin ako. Kahit mahal na mahal ko ang pagtuturo, ay iniwan ko yon para sa inyo. Para masunod kong kagustuhan nyo na ako na magpatakbo sa kumpanya natin. Kahit labag sa loob ko. Sinunod kong lahat ng gusto nyo. Seryoso na sabi ni Marco, maging ang kanyang mga mata ngayon ay nangungusap. Pero pakiusap ko lang sana sa inyo. Tigilan nyo na ang pakialam sa mga pasya ko. Nasa tamang edad na ako. Makakapagpasya na ako kung sinong pipiliin ko na makasama habang buhay. At kung sinong mamahalin ko. Tigilan nyo na ang kagustuhan nyo na kontrolin ako at ang buhay ko para lang sundin ang lahat ng gusto nyo na gawin ko. Mahal ko si Ara. Mahal ko rin ang anak niya. At kung sakali man na siya na ang babae na gusto ko na makasama, labas na kayo ron. Suportahan nyo na lang ako at ang pasya ko. Subalit kung hindi nyo magagawa na suportahan ako, wala naman akong ibang magagawa kundi ang humingi na lang ng pasensya sa inyo. Kung ma-disappointment kayo sa akin dahil sa mga pasya ko sa buhay, wala na akong magagawa dun. Ngunit walang sino man ang makakapagpabago sa pasya ko. Dahil kahit buong mundo man ang umayaw, si Ara pa rin ang pipiliin ko na makasama at gawing aking asawa. Dumating din ang kanyang ama at labis itong nagalit kay Marco nang marinig kung ano ang kanyang sinabi at malaman na mas pinipili niya si Ara kaysa kanila na magulang niya. Subalit, walang pinagsisisihan si Marco sa naging pasya niya. Buong buhay ni Marco ay naging sunod-sunuran siya sa gusto ng magulang niya. Lumaki siya na parang isang puppet na kung ano man ang gusto nila na gawin niya ay ginagawa niya. Noong sinabi sa kanya ng mga magulang niya na kailangan niyang iwan ang trabaho niya na isang guro
Para siya na ang mamahala sa kanilang kumpanya, sinunod niya kung ano ang gusto nila, kahit pa sobrang masakit para sa kanya dahil mahal na mahal niya ang pagtuturo. Yun pa nga ang pinakadahilan kung bakit naisip niya na magrebelde noon para magalit sa kanyang magulang niya. Ginawa niyang lahat para magalit sila sa kanya at isipin nila na hindi nila siya laging kontrolado. Ang pagre-rebelde rin niyang yon ang dahilan kung bakit siya napunta sa isang prostitution bar noon at inangkin niyang isang prostitute na nagkataon na isa palang birhen. Subalit, nang dahil sa labis na kalasingan ay hindi niya matandaan ang mukha ng babae. Bigla na lang din kasing nawala ang dalaga kinabukasan at di na siya nagkaroon ng pagkakataon para alamin kung sinong babae na yon. Sa mga panahon na yon, ang mahalaga kay Marco ay ang madisappoint sa kanya ang magulang niya, ngunit sa huli, hindi pa rin siya nagtagumpay at ang gusto pa rin ng magulang niya ang nasunod. Nito lang na hindi maalis sa isip niya ang babae sa kanyang nakaraan at masaya si Marco na malaman na ang babaeng yon at ang babae na minamahal niya at hinahangaan ay iisa lang. Ara. Sa sandaling nakarating si Marco sa bahay ng mag-ina ay agad niya itong tinawag. Si Jay ang unang lumabas sa pinto at nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Sir Marco! Tumakbo rin ito palapit sa kanya saka mahigpit na yumakap sa binti niya. Masaya po ako na nandito po kayo, sir. Namiss po kita. Yumuko si Marco at ginulo ang buhok nito. Namiss din kita. Narin ba ngayon ang mama mo? Opo, sandali po, tatawagin ko lang po si mama. At nagmamadali na tumakbo papunta sa likod ng bahay si Jay para tawagin ng ina nito. Sir Marco? Ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na sabi ni Ara nang makita siya. Samantalang nang sandaling masilaya ni Marco ang babaeng minamahal at ang babae na laging laman ng isip niya, hindi na siya nag-aksaya ng sandali. Agad niya itong nilapitan at walang ano-ano ay inangkin niya ang labi nito. Naramdaman ni Marco na natigilan ito. Sinubukan pa nito na itulak siya palayo, pero sa huli ay nanlambot din ito at hinayaan siya na halikan niya lang ito sa labi. Makalipas ang ilang segundo na pagkakalapat ng labi nila, lumayo na si Marco at ikinulong niya sa mainit niyang palad ang mukha ni Ara. Mahal na mahal kita, Ara. Kaya please, bumalik ka na sa akin. Bumalik na kayo sa akin ni Jay. Diretsahan niyang sinabi kaya mas lalo na natigilan si Ara. Mahal mo po ako? Pagkalipas ng ilang segundo na pagkatulala ay nauutal nagtanong si Ara. Oo. Puno ng emosyon ang mga mata ni Marco habang diretso siya na nakatingin sa mga mata nito. Mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan at paano. Basta napagtanto ko na lang sa aking sarili na minamahal na kita. At masaya ako na malaman na ikaw at ang babae na madalas magpakita sa aking panaginip ay iisa. Masuyo niyang hinaplos ang mukha nito. Masaya ako na ikaw ang babae na nagmay-ari ng balat na hugis paru-paro na madalas ko na makita sa aking panaginip at may malaking koneksyon sa nakaraan ko. Pumatak ang luha sa mga mata ni Ara. Kung ganun, alam mo na ako ang bayarang babae na yun? Oo, sumagot si Marco. Noong unang beses na makita kong balat mo sa likuran, naghinala na ako na baka ikaw nga ang babae na yun. Pero ngayon ay siguradong sigurado na ako na ikaw nga siya at masaya ako dun. Iyak ng iyak si Ara dahil sa kanyang sinabi. Sa sobrang kakaiyak ay hindi na ito makapagsalita at nawalan na rin ng lakas ang mga buto nito kaya napayakap ito sa kanya ng mahigpit. Hinagod niya naman ang likuran nito para kumalma. May isa pa sana akong ipagtatapat sa iyo. Sabi ni Ara pagkalipas ng ilang sandali. Ano yun? Si Jay. Anak mo siya. Huh?
Nagbungang nangyari sa atin nun. At yun ay si Jay. Ikaw ang tunay niyang ama. At parang isang musika sa pandinig ni Marco ang sinabi ni Ara. Subalit dahil sa labis na pagkabigla ay hindi agad siya nakakilos o nakapag-react. Kaya naman pala ganun na lang kagaan ang loob niya kay Jay dahil anak niya pala talaga ito. Talaga? Ang naisatinig ni Marco matapos ang ilang sandali. Ako talagang ama niya? At nang tumango si Ara bilang sagot sa tanong niya, agad na hinanap ni Marco ang anak na lumayo sa kanila para bigyan sila ng space ni Ara na makapag-usap. Nakita ito ni Marco na nakaupo sa upuan na gawa sa kawayan. Jay! Tumingin ito sa kanya, ngumiti saka tumayo. Sir, nakapag-usap na po ba kayo ni... Hindi natuloy ni Jay ang sasabihin nang bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Anak ko! Anak po? Magkahalong gulat at pagtataka na sabi ni Jay. Anak niyo po ako? Kumalas na siya sa pagkakayakap. Hinawakan niya rin ang magkabila nitong balikat. Oo, anak kita. Akong ama mo. Natigilan ulit si Jay sa sinabi niya, pero ang mga luha nito ay nag-uunahan na sa pagtulo. Niyakap ulit ni Marco ng sobrang higpit ang anak at pareho sila na nag-iyakan na dalawa. Mabuti na lang kahit wala siya sa tabi ng anak habang lumalaki ito ay hindi nagalit sa kanya si Jay. Bagkus ay sobrang masaya pa ito dahil sa wakas ay magkasama na sila. Ipinangako ni Marcos sa kanyang mag-ina na gagawin niya ang lahat para hindi na ulit sila magkahiwalay at poprotektahan niya sila kahit palaban sa sarili niyang mga magulang. Mabuti na lang, matapos makilala ng magulang niya ang kanilang apo, ay hindi na ulit nila sinubukan na guluhin siya. Ilang buwan din na niligawan ni Marco ang asawa at sakalang nito ibinigay sa kanya ang matamis nitong oo. At ngayong araw nga ay nagaganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Mahal na mahal kita, Ara. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. At pinapangako ko na walang oras na hindi ko kayo mamahalin. Walang araw na hindi ko kayo aalagaan at pasasayahin. Sinusumpa ko rin na ikaw at kayo ng anak at mga magiging anak natin ang magiging buhay ko. Yun ang sumpa na binitawan ni Marco. Ngumiti si Ara kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata nito. Mahal na mahal din kita at pinapangako ko na habang buhay ko kayong mamahalin ng mga magiging anak natin. Pangako ko rin na ikaw ang una at huling mamahalin ko ng ganito. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama at Papa! Hiyaw naman ang kanilang anak na nagpatawa sa kanila pareho. Sa harap ng altar at mga taong mahalaga sa kanila, inangkin ni Marco ang labi ni Ara at napuno naman ang simbahan ng masayang palakpakan. Pagkatapos ng kanilang kasal, nakakagulat na humingi rin ng kapatawaran sa kanila ang magulang ni Marco na pareho rin nila na pinatawad dahil ngayon na mag-asawa na sila, gusto na lang nila na mamuhay ng masaya kasamang isa't isa, kanilang anak at mga magiging anak. Maraming problema ang dumaan sa kanilang mga buhay at ang lahat ng yon ay nagawa nila na malagpasan. Ang pagmamahalan nila ang siyang magpapatunay na sa kabila ng nakakapagod na mundo, darating ang tamang panahon at makakatagpo rin natin ang isang tao na para sa atin at matatawag natin na ating pahinga.